Hello mga kabayan, kumusta po? Eto, magbibigay tayo ng update kaugnay doon sa mga pangako ng ating mga opisyal ng gobyerno, partikular itong si Ombudsman Boy Rimulya at saka itong si DILG Secretary John B. Rimulya at itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Ano yung mga pahayag nila ng mga naunang mga linggo? May makukulong na raw na mga opisyal ng gobyerno at mga dating senador at kasalukuyang senador bago magpasko. Ang tinutukoy na dito kabayan, yung mga di umano ay mga dawit sa maanumalyang flood control project sa gobyerno. Ngayon, akin sina. Sabi ng ilang grupo at ng ilang mga netizen, nasaan na yung mga pinagyayabang nila at pinapangako nila sa taong bayan na may makukulong na at may mapapanagot na. Wala. Nga. Di ba? Si Sara Diskaya hanggang sa ngayon ay wala pang arrest warrant. So, ibig sabihin, kayo na naglabas ng pahayag ang NBI na nasa kustodiya niya si Sara Diskaya. Pero ang problema, wala pa daw warrant. At sabi pa ng NBI, anytime daw ay pwede naman daw may karapatan daw si Sara Diskaya na umalis sa kanilang kustodiya. So, ibig sabihin, yung mga pangako niya wala pa hanggang sa ngayon. At ito pa, magsasarado na yung mga opisina ng gobyerno. Malamang magbubukas sila after na ng New Year. Di ba? So, yan ang isang malaking katanungan ng ating mga kabayan na hinihintay na pangako ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kabayan, anong masasabi nyo sa mga pangako nila? Diba? Nag-iintay din ba kayo na may makulong at may mapanagot na mga di umano ay sangkot sa flood control project? Pakicomment nyo po ang inyong reaction. Dahil kung matatandaan natin, doon sa mga nakalipas na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang nabanggit na nasa 37 individual na nandun na sa listahan nila na dapat ay sasampahan ng kaso at hopefully ay makulong bago nga magpasko. Pero sa ngayon, base doon sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sumuko nga sa NBI itong si Sara Diskaya, isa sa mga primerong kontraktor na nakakuha ng mga pinakamalalaking kontrata sa DPWH Flood Control Project, at pangalawa ay yung anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakakansela na yung pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya kanina tinanong natin kay Undersecretary Claire Castro kung ano na ba ang update tungkol dito sa ginagawang anomalya at investigasyon sa anomalya sa flood control project, maliban dito sa ibinigay na mga updates ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya mga video message. Ito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman.